Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin pong kukunin sa Kawikaan, Kabanata 24, talata 26. Ang sabi po dito, ang tapat na kasagutan ay tanda ng mabuting pagkakaibigan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lang po sa Kanya. Itong ating binasa mga kapatid na sinasabi po dito na ang tapat na kasagutan ay tanda ng mabuting pagkakaibigan. Kasi siyempre, sa mga magkakaibigan ay normal na lang di ba, na hindi na kayo nagkakayaan na sabihin kung ano yung nakikita nating hindi maganda, hindi tama. Medyo prangka tayo di ba? Pag mga kaibigan natin, lalo mga close sa atin, ay nasasabi talaga natin, yung talagang nararamdaman natin, yung talagang totoong nakikita natin, yung mga bagay na naiisip natin. Which is maganda talaga yon mga kapatid, na wala kang tinatago, hindi ka nagkukunwari sa iyong mga sinasabi. Kasi mahirap na makahanap talaga ng mga totoong kaibigan na magsasabi talaga sa iyo ng tama, na walang tinatagong pagbabalat kayo, di ba? Kasi minsan may mga tao na maganda lahat sinasabi sa iyo kasi nga kinukuha yung loob mo. Maganda ang sinasabi sa iyo kasi nga meron silang nakukuha sa iyo, di ba? Kaya ayaw kanilang magalit, o kaya ayaw nilang sumama yung loob mo. Which is, kung totoo talagang kaibigan, yung mga kaibigan mo na yon, magalit ka man o sumama yung loob mo, hindi nila ikukubli yun Talagang sasabihin nila sa iyong katotohanan o yung bagay na masama nating ginawa, sasabihin talaga sa atin ng prangkahan. Kasi hindi nila ito-tolerate, ayaw din nilang ikaw ay mapahamak, kaya sasabihin nila yung totoo. Magalit ka man, tanggapin mo man, basta importante, sabihin nila kung ano ba yung kanilang naiisip at totoong nakikita nila sa bawat isa po sa atin, di ba? Mas maganda yung mga ganung mga kaibigan kaysa yung palagi ka nilang pinupuri, magaganda na lang yung sinasabi sa iyo, tapos hindi mo na mamamalayan, bandang huli, napapahamak na yung buhay mo. Diba, yung maso-surprise ka na lang, bakit nangyari ito sa buhay ko? No? Bakit ito yung kinantungan ng buhay ko? Kasi yung mga totoong kaibigan natin, hindi nila hayaang mapahamak tayo At yung mga totoong kaibigan natin, ang gusto nila yung ikabubuti ng bawat isa sa atin. No? Ganun talaga yun mga totoong kaibigan Kasi akala ng iba, para maging matatag yung pagsasamahan ng magkaibigan, ay dapat yung mga pabor lang, yung magaganda lang yung sasabihin mo. O kaya ayunan mo na lang kung ano yung gusto niya. So hindi ganun mga kapatid. Kasi minsan tumatatag yung isang pagsasama, yung isang pagkakaibigan dahil marami ng pinagdaanan yan Diba? Minsan nga away bati, away bati, away bati. Diba? Marami na kayong experience, pinagdaanan sa buhay. May opinion siya na hindi mo gusto at may opinion ka na hindi niya rin gusto. No? Minsan kadalasan nagka-clash sila. Pero doon naman talaga nabibuild yung tunay na pagsasamahan ng bawat isa. Kaya alam mo, kung totoo yung sinasabi ng taong yon, yung kaibigan mo yon. Kasi alam mo, hindi yan hindi yan magtatago sa iyo, hindi yan maglilihim sa iyo Sasabihin niya talaga kung ano yung nakikita niyang hindi maganda. Kaya kahit ang salita ng Diyos, nagsasabi, isang sign yon ng isang mabuting pagkakaibigan kasi nagsasabi kayo ng tapat Pag tinanong ka, tapat yung sagot na sinasabi mo. Kasi mararamdaman mo naman yan kung tama yung sagot na ibinigay sa iyo o iniiwas na sagutin yung tanong mo. Kasi minsan, di ba, may kita mo yung mga taong hindi kayo kilala, sasabihin, ba't mo sinabi yun? Di ba sasama loob yun sa iyo? Masyado ka naman prangka doon sa kaibigan mo. Sa iba na hindi kayo kilala, siyempre iba yung iisipin nila. Sabihin nila, harsh ka, di ba? Parang ang lupit mo naman sa kaibigan mo. Pero siyempre, dahil close na kayo,
nasasabi nyo na eh. Di ba? Open kayo sa isa't isa eh. Minsan hindi maunawaan ng mga tao sa paligid nyo. Pero kayo, naunawaan nyo. Di ba? Kala nila magkaaway kayo, di ba? Kasi kung magsagutan kayo, yung iba parang sasabi, parang nag-aaway itong dalawang to, di ba? Pero hindi nila alam. Doon kasi nabibuild yung ano nyo, yung samahan nyo eh. Di ba? Minsan, ganun talaga eh. Minsan, yung mga tunay na kaibigan mo eh. Yung minsan yung nakakaaway mo kalimitan eh. Di ba? Pero yung mga hindi totoong kaibigan, minsan sila pa yung palaging, sabi ko magaganda, mabubuti yung sinasabi sa'yo. May mga chance, may mga situation minsan, ganyan, di ba? Na kung sino pa yung akala mo kinakaaway ka permi, kinakalaban ka palagi, sila pala yung mga talagang concern sa'yo eh. Sila pa talaga yung may malasakit sa'yo eh. Kaya napakahalaga yan eh. Kaya nga sabi sa ating kasabihan bilang mga Pilipino, di ba? Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Kasi yun naman talaga eh. Importante dun mga kapatid eh. Pinapakita lamang na kung tayo ay open, tapat tayo sa ating mga sinasabi, ito ay nagpapakita na isang mabuting pagkakaibigan. So, kung tunay tayong kaibigan, huwag nating isipin na ay masasaktan yung kaibigan ko to pag sinabi ko yung totoo sa kanya. Kasi kailangan mo sabihin yun eh. Kasi kung totoo rin siyang kaibigan sa'yo, kung tinuturing ka niya rin totoong kaibigan, hindi sasama loob niya sa'yo. Manapay tatanggapin niya yon na maluwag sa puso niya kasi alam niya na sinasabi mo yung bagay na yon sa ikabubuti niya. So, vice versa eh, di ba? Pag tinanggap niya, yung payo mo yun, sabihin, tinuturing ka niyang totoong kaibigan. At kung ikaw naman ay nasabihan ng ganun, ito, ibig sabihin yun, totoong kaibigan mo yun. At lalo naman kung totoo, di ba? Siyempre, tingnan din natin, di ba? Kung yung sitwasyon, totoo ba yung sinasabi niya o hindi, di ba? Kailangan maging bukas din yung isip natin. At kung totoo naman talaga yung sinasabi niya, itanggapin natin na maluwag. Kasi baka minsan, mas gusto na lang natin pakinggan yung mga suggestion, yung mga sinasabi ng iba na kumporme dun sa gusto natin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, yun talaga yung tama, yun talaga yung makakabuti sa atin. Ang mahalaga lang dun mga kapatid, na pinakaminsahe ng Diyos, maging tapat tayo sa mga sagot, sa mga salitang ating bibitawan, dahil ang tamang sagot at tumpak na sagot na ating, kasi ito ay nagpapatatag at nagpapabuti sa isang sambahan. So yun lamang mga kapatid, na naman Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.